VP Sara, bye-bye! Grabe mga kababayan 'no, parang rockstar na rockstar talaga yung, ganap dito ni VP Sara Duterte 'no, sa kanyang pagbisita po dito po sa Quiapo po ata ito 'no, na nakasakay po siya sa sasakyan habang ang mga kababayan po natin diyan mga kababayan ay, hindi talaga mapigilan yung, pagkaway sa kanya at pagkuha ng mga, video at, picture 'no. At makikita talaga natin yung, pagmamahal ng mga ordinaryong Pilipino kay, VP Sara Duterte. Although hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon dito sa video na bumaba 'no, dahil alam naman po natin na baka magkaroon pa ng, komosyon diyan o gulo sa kanyang, paghinto kaya, pa konti-konti, umaandar, umuusad ang kanyang, sasakyan 'no. At, sapat na 'to para sa mga taga-suporta ni VP Sara Duterte yung, kanyang pagkaway at pagngiti. So, para sa akin 'no, bilang isang, taga-suporta din ni VP Sara Duterte, yung makita talaga siya personally sa personal. Kasi ilang beses ko na din nakita 'to si VP Sara Duterte at may mga picture din tayo na kasama siya. So, talagang iba yung pakiramdam 'no, na makita mo yung ating Vice Presidente na kahit na alam na natin na isa siya sa pinakamataas na leader sa bansa, abot kamay niyo siya 'no, hindi kayo maiilang o hindi kayo parang maiilang na lapitan siya. Na 'di ba yung iba parang pagka nilapitan niyo baka dedmahin kayo, hindi kayo pansinin. Pero dito kay VP Sara Duterte, I remember the first time na makita ko siya during our caravan sa Batangas. Tandem pa niya dati si Bongbong Marcos sa under uni team 'no. Pumunta tayo sa Batangas, then, bumaba siya ng stage, tumalon siya ng stage 'no, pero yung stage naman hindi naman gano'n kataasan. Pero nung bumaba siya talagang nagkagulo yung mga tao. Ito ay after na ng speech nila at mag-uuwian na 'no, at, si VP Sara Duterte at si BBM nga ay, siyempre, sasakay na sa kanilang mga float 'no, nung time na yun kasi caravan din yun. At, talagang, dinumog po mga kababayan at nagkaroon tayo ng pagkakataon na medyo makalapit kay VP Sara Duterte kaya lang hinarang ako ng isa sa mga security niya. So after niya na, lumampas sa akin, siguro narinig niya yung sigaw ko na, "VP Sara pa-picture." So nagulat ako dahil bumalik siya paatras. So naglakad siya paatras mga kababayan. Kaya talagang dun ko na-realize na, ay grabe 'no, kung sa iba-iba 'to diretso na 'to, pakialam niya ba sa akin 'di ba? Sa dami-dami ng mga nagpi-picture since narinig niya ako na tinawag ko siya, agad-agad siyang bumalik. So dun pa lang nakita ko na yung pagiging humble niya. Isa sa pinakamahalaga yan mga kababayan na ang leader talaga natin ay may, damdamin na mapagkumbaba at, very humble 'no. Dahil, yan yung, isa sa mga karakter na kinakailangan nating hanapin, hindi lamang yung puro credentials 'no. Kailangan siyempre marunong silang makibagay, marunong silang salamuha sa mga tao kasi yun yung pagsisilbihan nila mga kababayan, yung mga nasa laylayan ng lipunan. Kagaya ng ginagawa ni, VP Sara Duterte na talagang, nagmamalasakit 'no at, hindi man siya napapanood sa mga mainstream media 'no, yung kanyang, pagbisita sa mga probinsya, sa mga kabundukan, kahit liblib pa yan ay pinupuntahan niya. Talagang makikita natin yung kanyang pagmamalasakit 'no. Kaya natatawa na lang ako dito sa mga tao na hinahanap siya at, sinasabing, magtrabaho siya. So hindi lang talaga siya, nakukuhaan ng coverage 'no na, siya po ay, bumababa talaga dun sa pinaka, baba 'no at, talagang, siya po ay,
walang ibang ginagawa kundi ang serbisyo para sa ating bayan. And also mga kababayan, hindi niyo naman din pwedeng kait sa kanya bilang isang anak, no, na pigilan siya na bumisita sa The Hague kasi ito yung madalas na ini-issue sa kanya na panay travel na lang siya, 'di ba? Kasi bukod sa pagiging vice presidente, ayan, magiging presidente pa lang, may obligasyon din siya na bisitahin, no, at alamin yung sitwasyon at kalagayan ng kanyang ama na naka-detain sa ICC. So gayon pa man, kahit na umaalis naman siya mga kababayan ng bansa, talaga namang make sure niya, no, na ang opisina po ng Office of the Vice President is always open, no, at handang tumulong anumang oras at walang pinipiling lugar at oras. Talagang laging naka-action din 'yan. At isa na nga po dito mga kababayan, yung nakikita din ninyo for sure, yung libreng sakay, no, na talagang hanggang sa ngayon ay nararanasan pa rin ng ating ilang mga kababayan, lalo na sa Manila, dito sa Cavite, no, especially dito sa Naik. May nakikita ko dito na bumabiyahe na bus from Office of the Vice President na libreng sakay. So malaking bagay mga kababayan para sa ating mga estudyante, mga nagtatrabaho, na makabawas dun sa gastusin nila pang araw-araw na pamasahe. Biruin ninyo from Naik, Cavite, parang 90 pesos ata ang biyahe pagka regular, papuntang PITX or PTEX. So vice versa is 180. So imagine niyo yun, kung malilibre yung sakay nila dito sa libreng sakay ng Office of the Vice President, 180 pesos per day ang kanilang isi-save, no, at pwedeng idagdag na lang nila sa kanilang pangkain. So ito yung ilan sa mga programa ni VP Sara Duterte na talaga namang nararanasan o direktang napapaabot sa taong bayan. Kaya ganito na lang, hindi na ako magtataka mga kababayan, itong reaksyon ng mga tao na dinaanan niya. I think sa Quiapo ata itong lugar na ito, no? Kasi may mga video akong nakita din na nagsimba daw siya sa Quiapo Church at after niyang mag-church ay talagang nag-chant na ng Duterte, Duterte. So hindi natin maikukublihan mga kababayan na talagang iba ang Duterte sa masa. So maaaring tahimik lang ang mga taga-suporta, pero pagdating ng election mga kababayan, alam niyo naman, 32 million, hindi biro po yan. 2022 elections, siya po ang pinakamataas na nakakuha ng boto. Imagine niyo yun. Hinigitan niya pa yung presidente, 31 plus million, siya 32 plus million. Imagine niyo yun mga kababayan, no? At sa darating na 2028 niya ay nais din nating malaman, no, at mapatunayan na talagang may bilang, no, at talagang marami pa rin ang nagtitiwala kay VP Sara Duterte. So again mga kababayan, itong nakita niyong video ay pagpapakita lang talaga ng pagmamahal at pagtanggap ng mga ordinaryong tao, ordinaryong Filipino, no, na pag nakita itong ating vice presidente ay parang chill lang, no, at napaka-sweet nga nung isa ni ate, no, na sinabi na ingat siya. Kung narinig niyo yun, parang napaka-sweet, parang simpleng tao lang yung sinabi, parang kaibigan lang, no? At hindi talaga nakakailang personally. So, yan yung personal experience ko sa kanila. So, again, maraming salamat mga kababayan, at panoorin nyo pa, i-share nyo dito sa ating comment section kung may experience ba kayo na na-meet nyo si VP Sara, no? At kung ano yung first impression nyo sa kanya. Maraming salamat po, at salamat po dun sa may-ari ng video na to sa kanyang pagbabahagi ng video ni VP Sara Duterte na nagpapakita talaga ng pagmamahal at pagtanggap ng masang Pilipino sa pamilyang Duterte. At maraming salamat po sa inyo, at God bless po sa inyong lahat.